Magandang araw po. Ako po si Dr. Ricardo Reyes. Inilaan ko po ang mahigit 3 dekada ng aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihang tulad ninyo na harapin ang landas ng malusog na pagtanda na nakatuon sa kasiglahan, malalim na ugnayan, at pangkalahatang kagalingan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa mas magandang daloy ng dugo at pinahusay na intimasya ay hindi nasa bote ng gamot, kundi marahil ay nasa sahig lang ng inyong sala. Karamihan sa mga kalalakihang higit sa edad na 70 ay naiintindihan namang naniniwala na ang humihinang pagganap at sirkulasyon ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Pero narito po ako para sabihin sa inyo, hindi iyan ang buong kwento. Kadalasan ang tunay na salarin ay hindi lang edad. Ito po ay ang pagka-istambay o kawalan ng galaw, stagnation. Mahigit 30 taon na po akong tumutulong sa mga kalalakihan na mapabuti ang kanilang kasiglahan, intimasya at kumpiyansa nang hindi umaasa sa mga tableta, operasyon o maling pag-asa. Libu-libong pasyente na po ang aking natulungan sa iba't ibang dako at ang ibabahagi ko sa inyo ay tunay na nakapagpabago ng buhay, lalo na para sa mga kalalakihang higit sa 60. Narito po ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo. Karamihan po ay iniisip na ang yoga ay para lamang sa mga kabataang babae na nakaistilong yoga pants. Pero ang totoo, ang ilang partikular na yoga poses ay parang pagbukas ng gripo para sa inyong daloy ng dugo, lalo na sa mga bahaging pinakaimportante. Oo, pati na po sa ibaba. Sa gabay na ito, ibubunyag ko ang 4 na epektibong yoga poses na napatunayang makatulong na linisin ang mga ugat sa ari ng lalaki, penile region, palakasin ang sirkulasyon, dagdagan ang enerhiya, at mapabuti ang intimasya ng natural kahit pa 30 taon na kayong hindi nag-uunat. Ang mga galaw na ito ay banayad aprobado ng doktor at partikular na pinili para sa pangangailangan ng mga nakatatandang kalalakihan. At ang pangatlong pose, ito po ang isa na inirerekomenda ko sa bawat pasyente kong higit sa dahil direkta itong nakakaapekto sa daloy ng nitric oxide at kalusugan ng mga ugat. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin hakbang-hakbang. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong pindutin ang button na iyon at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga tips pangkalusugan na para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang impormasyong ito, pakitype po ang oo sa comments. Kung hindi naman pakitype ang hindi para malaman ko kung paano ko pa mapapaganda ang aking mga susunod na content para sa inyo. Ang nakatagong ugnayan ng daloy ng dugo at intimasya, karamihan sa mga kalalakihang higit sa 60 ay isinisisi ang kanilang humihinang intimasya sa edad. Ngunit ang totoong issue ay madalas na nasa isang bagay na mas fundamental ang sirkulasyon. Ang daloy ng dugo ay hindi lamang tungkol sa kalusugan ng puso o pag-iwas sa stroke. Ito ay direktang nakatali sa enerhiya, kasiglahan at oo sa sexual na pagganap. Kapag bumagal ang sirkulasyon, naaapektuhan nito ang bawat sistema sa inyong katawan, kabilang na ang responsable para sa pagkasigla at pagtayo ng ari.
Ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa ari ng lalaki ay napakaliit at sensitibo, kaya madalas sila ang unang nagpapakita ng senyales ng hindi magandang kalusugan ng puso't ugat. Habang tayo'y tumatanda, ang palaging pag-upo, sedentary lifestyle, stress at paninigas ng kalamnan ay maaaring makabawas sa daloy ng dugo sa mahahalagang bahagi ng katawan. Ang resulta, pagkapagod, malamig na kamay at paa, kawalan ng gana at pagkawala ng koneksyon, hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Maraming kalalakihan ang nakakaramdam ng pagbabago, ngunit iilan lamang ang nagsasalita tungkol dito. Ang pananahimik na ito ay madalas humahantong sa hiya, pag-iwas at maging sa problema sa relasyon. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi ito palaging permanente. Hindi ito basta bahagi lang ng pagtanda. Ang ating vascular system ay tumutugon. Maaari itong palakasin. At kapag bumuti ang sirkulasyon, bumubuti rin ang pagganap pakiramdam at emosyonal na pagiging malapit. Ang nakakatuwang bahagi, hindi ninyo kailangang umasa lamang sa mga gamot o mga invasive na pamamaraan. Alam na ng inyong katawan kung paano gumaling kung bibigyan ninyo ito ng tamang galaw at paghinga. Dito pumapasok ang partikular na yoga. Hindi ito basta-bastang pag-uunat. Ito ay mga siyentipikong piniling galaw na dinisenyo para ibalik ang daloy ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Ngayong naiintindihan na ninyo ang koneksyon sa pagitan ng daloy ng dugo at intimasya, tuklasin natin ang unang pose na nagsisimulang baligtarin itong nakatagong paghina at kung bakit pakiramdam nito'y parang muling pagbubukas ng isang switch. Pose 1, ang supported bridge, suportadong tulay, muling pagpapagana ng sirkulasyon sa balakang. Ang supported bridge ay isa sa pinakamakapangyarihan at madalas na hindi napapansing paraan para maibalik ang sirkulasyon sa balakang, lalo na sa mga kalalakihang higit sa 60. Bagamat mukha itong simple, direktang tinatarget ng pose na ito ang mga kalamnan at ugat sa inyong balakang, puwit, glutes at ibabang bahagi ng tiyan, ang mga eksaktong lugar na nakakaimpluwensya sa inyong kalusugang baskular at intimong paggana. Ang kakaiba sa galaw na ito ay ang kanyang katangiang hindi nangangailangan ng puwersa, passive nature. Hindi ninyo kailangan ng pambihirang lakas, pagiging flexible o anumang dating karanasan sa yoga. Ang kailangan nyo lang ay grabidad, inyong paghinga at pagnanais na mamuhunan sa inyong sariling kapakanan. Kapag kayo ay humiga ng patihaya at itaas ang inyong balakang gamit ang isang yoga block o isang matigas na unan, naaalis ang bigat sa gulugod at nagagawang mas malayang dumaloy ang dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Ang tumaas na sirkulasyong ito ay nagpapalusog sa mga tissue na sumusuporta sa erectile function at tinutulungang baligtarin ang pagkaipon at pagka-standby ng dugo na dulot ng matagal na pag-upo. Sa katunayan, maraming kalalakihan ang hindi nakakaalam kung gaano pinapahigpit ng pag-upo ang mga hip flexor kalamnan sa balakang, pinapahina ang mga kalamnan sa puwit, glutes at humahadlang sa daloy ng dugo sa mga lugar na responsable para sa pagkasigla. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng tahimik at unti-unting paghinto ng natural na pagtugon ng inyong katawan. Ngunit sa supported bridge kabaligtaran,
ang inyong nililikhang kapaligiran. Habang malalim kayong humihinga at hinahayaang mag-relax ang inyong balakang sa nakataas na posisyon, bumubukas ang inyong mga ugat, kumakalma ang inyong nervous system, at ang inyong pelvic floor ay maaaring muling maging aktibo. Inuunat din ng pose na ito ang ibabang bahagi ng gulugod at binabawasan ang pressure sa mga sacral nerves na mahalagang bahagi sa sexual stimulation at function. Maraming kalalakihan ang nagsasabing nakakaramdam sila agad ng init at enerhiya sa bahagi ng balakang kahit ilang minuto pa lang sa pose. Higit sa lahat, ang galaw na ito ay tumutulong na putulin ang siklo ng tensyon at diskoneksyon na nabubuo kapag nagsisimulang sirain ng mga isyu sa pagganap ang kumpiyansa. Ang supported bridge ay hindi lamang pisikal na kagamitan kundi pati emosyonal. Nagbibigay ito ng pahintulot na magdahan-dahan muling kumonekta sa inyong katawan at magsimulang gumaling sa paraang natural, ligtas at pangmatagalan. Hindi ninyo kailangang pilitin ang sarili o puwersahin ang mga resulta. Ang simpleng pagsasanay ng pose na ito sa loob ng ilang minuto bawat araw ay maaaring humantong sa malalaking pagbabago sa pakiramdam, paggana at pagtugon ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, maaaring mapansin ninyo na bumubuti ang daloy ng dugo, tumitindi ang pakiramdam, at isang bahagi ninyo na tila nawala ay nagsisimulang muling magising. Ngunit simula pa lamang ito. Kung sa tingin ninyo ay epektibo ang pose na ito, hintayin ninyo hanggang matuklasan ang susunod isang postura na tila lumalaban sa grabidad na makakatulong baligtarin ang mga taon ng mabagal na sirkulasyon. Pose 2 legs up the wall. Mga paang nakataas sa pader, alisin ang pagka-standby, maghatid ng oxygen. Ang legs up the wall ay maaaring ang pinaka-minamaliit na pose sa lahat ng yoga. Ngunit para sa mga nakatatandang kalalakihan na nahihirapan sa mahinang sirkulasyon at mga alalahanin sa intimasya, ito ay maaaring maging lubos na makapagpabago. Sa unang tingin, tila napakadali, nakahiga lamang sa sahig na ang mga binti ay nakataas sa pader. Pero huwag po kayong magpalinlang. Dahan-dahang ginagamit ng posisyong ito ang grabidad para ilipat ang naipong dugo mula sa mga binti pabalik sa puso at sa pelvic region, binabawasan ang pressure sa mga ugat, pinapababa ang pamamaga, at ibinabalik ang daloy sa mga lugar na maaaring napabayaan na ng matagal. Habang tayo'y tumatanda, ang natural na hila ng grabidad ay kumakalaban sa atin. Ang dugo ay may tendensyang maipon sa mga binti, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng pagtayo, pag-upo, o pagharap sa mga isyu sa puso't ugat. Maaari itong humantong sa pamamaga, pagkapagod, at mas kaunting dugong mayaman sa oxygen ang umaabot sa pelvic floor, isang lugar na kritikal sa pagkasigla at erectile function. Binabaligtad ng legs up the wall ang hila na iyon. Hinihikayat nito ang malusog na pagbalik ng dugo sa puso-venous return, nagbibigay pahinga sa inyong puso at circulatory system habang pinapahusay din ang paghahatid ng sustansya sa mga organong responsable para sa intimasya. Ang mahika ng pose na ito ay nasa kanyang katahimikan. Hindi kayo sumisikap o naguunat, hinahayaan nyo lang ang inyong katawan na mag-reset. Sa loob ng ilang minuto,
karamihan ay napapansin ang pagkalma ng nervous system. Ang inyong paghinga ay bumabagal, ang tensyon ay natutunaw, at maaari kayong makaramdam ng nakakagulat na init sa inyong balakang o paa. Ang init na iyon ay hindi lang ginhawa, ito'y sirkulasyon na nanunumbalik. Sa paglipas ng panahon, ang regular na pagsasanay ng pose na ito ay makakatulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo, mapagaan ang varicose veins, at suportahan ang mas malakas na tugon ng mga ugat sa mga sandali ng intimasya. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos sa pisikal. Lumilikha rin ang pose na ito ng pakiramdam ng emosyonal na pagiging matatag, grounding. Maraming kalalakihan sa edad 60 pataas ang may dinadalang hindi nasasabing stress tungkol sa kanilang kalusugan, relasyon, o humihinang pagganap. Ang pananatiling tahimik sa posisyong ito ay nagbibigay daan sa inyo na magnilay-nilay, mag-reset, at magsimulang bumuo ng bagong relasyon sa inyong katawan, isa na nakabatay sa pangangalaga at kakayahan, hindi pagkadismaya o takot. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, maaari ninyong simulan na baligtarin ang mga taon ng pagka-istambay. Ito'y maliit na kilos na nagpapadala ng makapangyarihang mensahe. Ang inyong katawan ay gusto pa ring umunlad at hindi pa huli para tumugon. At ngayong natutunan na ninyo kung paano gamitin ang grabidad para sa inyong kapakinabangan, oras na para tuklasin ang isang pose na nag-uunat ng katawan at nagpapakalma sa isipan habang ginigising ang mismong mga nerve na responsable para sa inyong pinakamalalim na koneksyon. Pose 3, seated forward fold. Nakaupong pagyuko, pasulong, gisingin ang mga hamstring, pasiglahin ang mga nerve. Ang seated forward fold ay maaaring mukhang simple, ngunit mayroon itong malalim na epekto sa sirkulasyon, pagiging flexible, at pag-activate ng nerve, lalo na para sa mga kalalakihang higit sa 60 na naghahangad na mapabuti ang kanilang enerhiya at intimasya. Habang tayo'y tumatanda, ang mga kalamnan sa likod ng katawan, lalo na ang mga hamstring kalamnan sa likod ng hita at ibabang bahagi ng gulugod, ay karaniwang naninigas. Ang paninigas na ito ay hindi lamang naglilimita sa paggalaw. Maaari itong makapigil sa daloy ng dugo, makapiga ng mga nerve, at makabawas sa pagiging sensitibo at pagtugon ng pelvic region. Dahan-dahang inaayos ng seated forward fold ang pinsalang iyon sa pamamagitan ng pagpapahaba sa mga kalamnang ito, pagbabalik ng tamang haba sa gulugod, at pagpapabuti sa pangkalahatang daloy ng dugong mayaman sa oxygen mula sa ibabang likod, pababa sa mga paa, at pataas sa pelvic area. Kapag umupo kayo ng tuwid na nakaunat ang mga binti at yumuko pasulong mula sa inyong balakang, higit pa sa pag-uunat ng kalamnan ang inyong ginagawa, nagbibigay senyales kayo sa inyong nervous system na pumasok sa estado ng pagkalma. Ito ay kritikal. Maraming kalalakihan ang hindi namamalayang nabubuhay sa palagiang stress na nagpapanatili sa katawan sa laban o takbo, fight or flight mode. Ang tensyong iyon ay lumalabas sa maraming anyo, mababaw na paghinga, hindi magandang tulog, naninigas na balakang, at hirap sa pagkonekta ng pisikal o emosyonal. Ina-activate ng seated forward fold ang parasympathetic nervous system na responsable
para sa pahinga panunaw, at oo pati na rin sa pagka-stimulate at intimasya. Sa simpleng malalim na paghinga at pagyuko, pasulong sinasanay ninyo muli ang inyong katawan na mag-relax at bumukas na siya namang makapagpapabuti sa inyong tugon ng mga ugat at emosyonal na kahandaan para sa koneksyon. Hindi tulad ng mababad ng mas aktibong ehersisyo, hinihikayat ng post na ito ang pagninilay-nilay. Binibigyan kayo nito ng oras para suriin ang inyong katawan, mapansin kung saan kayo may hawak na tensyon at unti-unting pakawalan ito sa bawat paghinga. Hindi kailangang abutin ang inyong mga daliri sa paa o pilitin ang sarili sa mas malalim na pag-unat. Ang benepisyo ay nagmumula sa kilos ng pag-abot mula sa dedikasyon na lumikha ng espasyo sa mga lugar na maaaring matagal nang sarado. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging bukas na ito ay nagiging pisikal at mental. Maraming kalalakihan ang nagsisimulang makaramdam na mas nagiging flexible hindi lang sa kanilang mga hamstring, kundi pati sa kanilang pag-iisip, mas handang sumubok, makaramdam at muling kumonekta. Ang regular na pagsasanay ng seated forward fold ay nagpapabuti sa sirkulasyon, nagpapahusay sa paggana ng nerve at tumutulong sa inyong makaramdam na mas matatag sa inyong katawan. Pinapaalala nito sa inyo na ang paggaling ay hindi kailangang maging mahirap. Kailangan lang itong maging tuloy-tuloy. At kung sa tingin ninyo ay makapangyarihan ang malalim na pag-uunat na ito, hintayin ninyo hanggang matuklasan ang huling pose, isang maindayog na galaw na nagpapagana sa inyong buong gulugod at maaaring magpasigla sa pinakasentro ng inyong panlalaking enerhiya. Pose 4, cat-cow pose. Galaw pusa baka, pagalawin ang gulugod, paganahin ang core. Ang cat-cow pose ay maaaring mukhang simpleng pag-uunat, ngunit para sa mga kalalakihang higit sa hinto, hawak nito ang susi sa pagbubukas ng mobilidad, sirkulasyon, at muling pagkonekta ng inyong hininga, gulugod, at lakas ng core. Ang dinamiko at tuloy-tuloy na galaw na ito ay dahan-dahang dinadala ang inyong gulugod sa buong saklaw ng paggalaw na tumutulong na pagalawin ang mga buto sa gulugod vertebrae, mapabuti ang postura at pasiglahin ang mga nerve na sumasanga mula sa gulugod, kabilang ang mga nakaka-impluwensya sa pelvic function at intimasya. Habang salitan ninyong iniaarko ang inyong likod, cow pose, habang humihinga paloob at binibilog ito cat pose. Habang humihinga palabas, higit pa sa paggalaw ng kalamnan ang inyong ginagawa. Ginigising ninyo ang inyong central nervous system at hinihikayat ang sariwang dugo na dumaloy sa buong gulugod at sa bahagi ng tiyan. Ang hindi magandang postura na karaniwan sa mga nakatatanda dahil sa mga taon ng pag-upo at hindi balanseng kalamnan ay maaaring makapiga sa mahahalagang ugat at makabawas sa sirkulasyon. Sa paglipas ng panahon, naaapektuhan ng pagkapiga na iyon ang inyong antas ng enerhiya, paggana ng panunaw, at oo ang inyong kakayahang gumanap ng sexual. Tinutulungan itong baligtarin ng cat-cow pose. Binubuksan nito ang dibdib, pinapahaba ang gulugod, at dinaragdagan ang espasyo sa cavity ng tiyan na makapagpapabuti sa daloy ng dugo sa mga reproductive organ. Isa pang benepisyo ng pose na ito
ay kung paano nito ikinokonekta ang galaw sa paghinga. Bawat paghinga paloob at palabas ay nakatali sa galaw ng inyong gulugod, sinasanay ang inyong katawan na isync ang hininga sa galaw. Hindi lamang nito pinapakalma ang inyong isipan, kundi maaari ring mapalakas ang inyong diaphragm at mga kalamnan sa gitnang katawan core muscles, dalawang mahalagang sangkap sa pagpapanatili ng kontrol, tibay at katatagan. Ito'y banayad na paraan upang ibalik ang kamalayan sa inyong katawan nang walang pilit o panghuhusga. Ang paulit-ulit na galaw na ito ay dahan-dahan ding minamasahe ang mga internal na organo. Maaaring mapabuti ang regular na pagdumi at pinasisigla ang vagus nerve, isang pangunahing manlalaro sa emosyonal na regulasyon at pangkalahatang kasiglahan. Marami sa aking mga nakatatandang pasyenteng lalaki ang nagsasabing pagkatapos lamang ng ilang araw na pagsasama ng cat-cow sa kanilang rutina, mas masigla sila sa umaga at mas konektado sa kanilang hininga sa buong araw. Madalas na nababawasan ang kanilang sakit sa likod, bumubuti ang kanilang postura, at sa paglipas ng panahon, pati na rin ang kanilang kumpiyansa sa bawat aspeto ng buhay. Ibinabalik ng galaw na ito ang ritmo at daloy na madalas nawawala sa katawan dahil sa edad. Kaya ngayon, natutunan na ninyo ang lahat ng 4 na poses. Pero bakit nga ba sila sobrang epektibo? Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan? At mayroon bang sikreto sa paghinga na mas makapagpapabilis pa sa mga resultang ito? Manatili po kayo dahil sa susunod na seksyon, aalamin natin ang siyensya sa likod ng transformasyong ito, ang teknik sa paghinga na itinuturo ko sa bawat pasyente, at isang pangkalahatang ideya kung kailan ninyo maaaring makita at maramdaman ang pagbabago. Bakit epektibo ang mga pose na ito? Isang sikreto sa paghinga at kung kailan ninyo makikita ang mga resulta. Maaaring nagtatanong kayo, paano nakakalikha ng ganito? Kapansin-pansing pagkakaiba sa sirkulasyon, enerhiya at intimasiya ang mga banayad na galaw na ito. Ang sagot ay nasa kung paano tumutugon ang inyong katawan sa pagiging tuloy-tuloy sa paghinga at sa regulasyon ng nervous system. Bawat isa sa 4 na poses na ito ay dinisenyo hindi lamang para mag-unat ng mga kalamnan, kundi para ibalik ang daloy ng dugo, pasiglahin ang mga daanan ng nerve at i-activate ang inyong parasympathetic nervous system, ang bahagi ng inyong katawan na responsable para sa pahinga, paggaling at pagka-stimulate arousal. Habang tayo'y tumatanda, ang sistemang iyan ay maaaring bumagal. Ang stress, tension at mga taon ng kawalan ng aktibidad ay nagsisimulang mangibabaw na nagiging sanhi para ang ating katawan ay gumana sa halos palaging nasa laban o takbo, fight or flight na estado. Pinuputol nito ang sirkulasyon, pinahihigpit ang mga kalamnan at dahan-dahang binabawasan ang pisikal at emosyonal na koneksyon. Ang ginagawa ng mga poses na ito ay tumutulong na baligtarin yan. Lumilikha sila ng espasyo sa katawan, espasyo para dumaloy ang dugo, para mas mahusay na gumana ang mga nerve, at para muling kumonekta ang inyong isipan sa mga bahagi ng inyong sarili na maaaring binalewala ninyo o itinuring ng nawala. Kapag isinabay ninyo ang mga galaw na ito sa tamang paghinga, ang mga resulta ay maaaring dumami.
Isang teknik na inirekomenda ko sa bawat pasyente ay ang 4-7-8 breathing method. Simple lang ito, huminga ng tahimik paloob sa ilong sa bilang na 8, pigilin ang hininga sa bilang na 7, huminga ng buo palabas sa bibig, gumawa ng whoosh na tunog sa bilang na 8. Ulitin ang siklong ito hanggang 4 na beses, lalo na habang hawak ang isang pose o bago simulan ang inyong pagsasanay. Ang ritmong ito ay makakatulong na mapababa ang cortisol, pabagalin ang tibok ng puso, dagdagan ang paghahatid ng oxygen, at hikayatin ang paglawak ng mga ugat, lalo na sa pelvic region. Ang paghinga sa ganitong paraan habang hawak ang isang pose ay maaaring magpataas ng bisa nito. Tinutulungan kayong ma-access ang malalim na benepisyo ng bawat pag-uunat ng walang pilit o hirap. Kaya gaano katagal bago maramdaman ang mga resulta? Bagamat iba-iba ang bawat tao, karamihan sa mga kalalakihan ay nakakapansin ng bahagyang pagbabago ng medyo mabilis marahil sa loob ng 1 linggo o higit pa. Mga bagay tulad ng mas maiinit na kamay at paa, mas kaunting paninikip sa balakang at ibabang likod, at isang mas relax na estado ng isip. Pagkalipas ng mga 2 linggo, maaaring magsimulang tumaas ang enerhiya, bumuti ang postura, at ang intimasya ay maaaring magsimulang hindi na gaanong mahirap at mas parang natural na bahagi ng kalusugan. Pagkatapos ng halos 1 buwan ng tuloy-tuloy na pagsasanay, ang mga pagbabago ay maaaring maging mas malalim, mas malaking kumpiyansa, potensyal na mas malakas na pagganap, at mas malalim na koneksyon. Hindi po ito salamangka. Ito'y biyolohiya na muling ginigising ng galaw, paghinga at intensyon. Nangyayari ang mga pagbabagong ito dahil ang inyong katawan ay nilikha para gumaling. Binibigyan nyo lang ito ng mga kagamitan na matagal na nitong hinihintay. Ngayong naiintindihan na ninyo kung bakit napakabisa ng metodong ito, may isa na lang tayong kailangang talakayin. Marahil ang pinakamahalaga sa lahat, kung paano ipagpapatuloy ang siglang ito at mabawi ang pangmatagalang kasiglahan, koneksyon, at kumpiyansa bawat araw. Pagsama-samahin natin ang lahat. Isang bagong simula, pagbawi ng kasiglahan, koneksyon, at kumpiyansa. Ang inyong natutunan ay hindi lamang isang serye ng mga galaw. Ito'y isang gabay pabalik sa inyong sarili. Ang 4 na simpleng yoga poses na ito na isinasagawa ng may pagiging tuloy-tuloy at maingat na paghinga ay may kapangyarihang tumulong na ibalik ang sirkulasyon, alisin ang tensyon, at muling buuin ang pisikal at emosyonal na kumpiyansa na kinatatakutan ng maraming kalalakihan na nawala na dahil sa edad. Pero narito po ang katotohanan. Ang pagtanda po ay hindi nangangahulugang tiyak na paghina. Ito po ay nangangahulugan ng pagbabago. At gamit ang tamang mga kasangkapan, ang pagbabagong iyon ay maaaring humantong sa lakas kalinawan at mas malalim pangang intimasya kaysa sa inyong inaakala. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbubukas ng balakang, pagpapahaba ng gulugod, pagpapasigla sa mga nerve, at muling pagkonekta sa inyong hininga, higit pa sa pag-uunat ng kalamnan ang inyong ginagawa. Muli ninyong ginigising ang mga sistema sa loob ninyo na sumusuporta sa kalusugan, enerhiya, at pagnanasa. Pinapaalalahanan ninyo ang inyong katawan kung ano ang pakiramdam ng malayang gumalaw, huminga ng lubos,
at kumonekta ng malalim hindi lamang sa isang kapareha kundi sa inyong sariling pagpapahalaga. Hindi iyan dapat balewalain. Iyan ang pundasyon ng pangmatagalang kasiglahan. Kadalasan, ang mga kalalakihan sa yugtong ito ng buhay ay sinasabihang tanggapin ang mas kaunting lakas, mas kaunting intimasya, mas kaunting kabuluhan. Ngunit gusto ko pong tandaan ninyo ito, hindi pa po tapos ang inyong katawan. Ang inyong puso ay tumitibok pa rin ng may layunin. Ang inyong dugo ay nagdadala pa rin ng buhay. At ang inyong mga relasyon, lalo na ang relasyon ninyo sa inyong sarili, ay may potensyal pa ring lumago-lumalim at maging mas kasiya-siya kailanman. Ang mga poses na ito ay simula pa lamang isang pintuan, isang pagkakataon na huminto muna sa ingay ng mundo sa labas at muling pakinggan ang tahimik na lakas sa loob ninyo. Sa ilang minuto lamang, bawat araw, maaari ninyong baguhin ang pakiramdam ng inyong katawan, ang paggana ng inyong isipan, at kung paano kumokonekta ang inyong espiritu. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa presensya. Ito'y tungkol sa pagpapakita para sa inyong sarili dahil sulit kayo sa pagsisikap. Kaya habang isinasaalang-alang ninyo ang pagsasama ng mga gawaing ito sa inyong pang-araw-araw na buhay, dalhin ninyo ito. Hindi pa po kayo masyadong matanda. Hindi pa po huli ang lahat. At tiyak na hindi kayo nag-iisa. Bawat hininga, bawat galaw, bawat desisyon na gagawin ninyo mula ngayon ay isang hakbang patungo sa pagiging mas mabuting kayo. At kung sakaling magduda kayo sa kung ano ang posible, bumalik lang kayo sa mga prinsipyong ito, huminga at magsimula muli. Doon nananahan ang pagbabago. Doon bumabalik ang lakas. Doon kayo maaaring bumangon. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko at sana'y baunin ninyo ay ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling at pagpapasigla anuman ang edad. Ito'y tungkol sa tuloy-tuloy at banayad na pagsisikap, hindi tungkol sa pagpuwersa sa sarili hanggang sa sukdulan. Ang maliliit at maingat na pagkilos ay maaaring humantong sa malalaking pagbabago. Kung ito po ay tumatak sa inyo at nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring i-type ang oo sa comment sa ibaba. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe para sa higit pang mga kaalamang pangkalusugan na angkop para sa inyo. At pakibahagi po ang gabay na ito sa sino mang kaibigan o kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mensaheng ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mahipo